Mga kaparokya, bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime shows dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga kahapong episode, ay may ilan nga po tayong tatalakayin. Of course, kasama po dyan mga kaparokya yung papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows at ads na lumabas sa Eat Bulaga. So sa mga sumusubaybay po mga kaparokya ng Eat Bulaga, for sure napansin nyo rin po ang biglang pagbulusok ng ads ng Eat Bulaga sa ika-4 na gap. So sa mga sumusubaybay or nanood nga po ng Eat Bulaga, malamang sa malamang ay napansin nyo rin po ito. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Lalong-lalo na po mga kaparokya yung mga hindi po nag-i-skip ng mga ads na lumalabas sa video ko. So muli, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way mga kaparokya, ako nga po pala si Bervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. Lalong-lalo na po mga kaparokya sa mga solid viewers or sa mga viewers po natin na nagtatrabaho overseas. Magsiingat po kayo palagi saan man po kayo dako ng mundo. So yun nga po mga kaparokya, kahapon po ang guest sa It's Showtime ay yung mga cast ng newest or yung upcoming teleserye ng ABS-CBN na Hotel 88. And of course, mga kaparokya, naging guest host nga po sa Laro-Laro Pick si Brent Manalo. Samantala, mga kaparokya sa Eat Bulaga, marami nga pong nag-guest, partikular nga po mga kaparokya, sa segment na The Age is Right. Sino ba ang mga guest sa nasabing segment ng Eat Bulaga? Maganda rin po itong segment na ito mga kaparokya dahil may mga bumibisitang artista at game na game upang ipahula ang kanilang mga edad. Anyways, sino-sino ba ang naging guest sa nasabing segment? Unang-una po ay si Richard Reynoso. Pumangalawa naman po mga kaparokya ay si Badjaw Girl and of course si MJ Marfori. So, ito ang kinaganda ng segment na ito na bukod sa exciting ang paghuhula ng edad mo ay meron din po tayong nakikitang mga artista. Bukod dyan mga kaparokya ay live na napanood ng mga solid fans ng Singing Queen, ang singing group ng Eat Bulaga. Opo mga kaparokya, present ang Singing Queen sa nasabing noontime show at nakasama pa po nila ang mga sikat na band vocalist noong araw. Though hanggang ngayon ay nagpe-perform pa rin naman po sila pero napakasikat ng mga band vocalist o yung bandang ito noong dekada 90. Sino-sino po ito mga kaparokya? Ito ay walang iba kundi si Ito Rapadas ng Neo Colors at si Tap Suzara ng Freestyle. So, kakaibang combination ang opening performer ng Eat Bulaga. Singing Queen together with Tap Suzara and Ito Rapadas. So mga kaparokya, umpisahan po natin sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. So para po sa It's Showtime, sila po ay nakapamahagi ng 20,000 pesos.
Tama po mga kaparokya. 20,000 pesos lamang po ang naipamahagi ng It Showtime. Base po yan mga kaparokya sa announcement nila. So para po sa It Showtime, tanging sa Laro Pick Elimination Round lamang po sila nakapamahagi sapagkat bokya po ang nakuha ng naglaro sa jackpot round ng Laro Pick. Na kung saan mga kaparokya ang offer para sa lipat ay 60,000 pesos. Dahil pinili ko ng contestant mga kaparokya yung pot na tumataginting mga kaparokya na 450,000 or 500,000 pesos. So, 500,000 mga kaparokya ang pot money sa Laro Pick. Na kung saan mga kaparokya ay hindi nga po nakasagot ang contestant. Dahil siguro mga kaparokya na dead air or na pressure. Dahil kakaiba po talaga ang kaba pag nasa studio ka na po. Kung ikaw po talaga ang nasa sitwasyon at nasa harap ng camera. But anyway mga kaparokya, ito po ang katanungan. For sure, kilalang kilala ninyo kung sino man yung taong itinanong sa pot money question. So ano ang popular full name ng Filipino sports icon na binansagang The Magician? Sino, mga kaparokya, sa palagay ninyo ang tamang sagot sa pot money question? So sa mga hindi viewers ng It Bulaga, for sure, kilala nyo po ang taong binansagang The Magician. Paki-comment naman po mga kaparokya kung sino po ang taong kilala bilang The Magician. Kilala po ito sa buong mundo. Samantala mga kaparokya, sa tawag ng tanghalan, bokya. Yes po mga kaparokya, bokya sapagkat hindi po in-announce ng mga host kung makakatanggap po ng papremyo ang mga participants or yung mga contestants ng regional finals na naganap nga po kahapon. Dito po sa channel na to mga kaparokya, regardless kung automatic na bibigyan po sila ng papremyo, once na hindi nga po in-announce, ay hindi po natin kino-consider, hindi po natin kina-counted. As long as hindi po ina-announce yung patungkol sa papremyo, ay hindi po natin ika-counted. At ang ika-counted lamang po natin mga kaparokya ay yung mga ina-announce. Basta mga kaparokya, may amount na dinetailed ang mga host ng dalawang noontime show. Kapag may binanggit na amount para sa mga papremyong ibinabahagi or binibigay nila sa mga contestant nila. So, bokya para sa tawag ng tanghalan. Samantala, ang It Bulaga mga kaparokya, sila po ay may 159,000 pesos. Sa 159,000 mga kaparokya, 65,000 dito ay sa sugod bahay. Ang 5,000 dito mga kaparokya ay sa heart to heart. So may in-announce na may binahagi para sa contestant. Sa pila mga kaparokya, yung mga participants or yung mga respondent na nakapila sa sugod bahay ay nakatanggap ng tig of 5,000 pesos. Apat ang nagwagi sa mga nakapila at sa winner ay 40,000 pesos. Sa The Age is Right mga kaparokya, nakapamahagi sila ng 34,000 pesos. 20,000 dito ay sa winner plus sa bigay nga po na 5,000 ng KFC at ng Mr. Donut. Sa dalawang hindi na nagwagi mga kaparokya ay meron po silang 2,000 pesos which is in total nga po ay 4,000 pesos at meron niya pong nakasagot ng tama
at equivalent po nun ay 5,000 pesos. Yung the last one na hindi nga po nagwagi ay binigyan nga po ng gift certificate coming from KFC at Mr. Donut. Nga lang mga kaparokya ay hindi in-announce yung amount. Kaya hindi po natin i-consider. If alam nyo sa sarili ninyo na nakatanggap ng papremyo yung mga participants, kayo na lang po bahala ang magbilang para sa papremyo. I-counted nyo na lang po. Pero para sa akin mga kaparokya, as long as hindi nga po ina-announce, ay hindi po natin i-counted. But anyway mga kaparokya, sa Gimme 5 ay 60,000 pesos. So mga celebrity ang naglaro din po sa nasabing segment. Unang-una ay si Tolitz at ang partner nito. Pangalawa ay si Krista Reyes ba yun mga kaparokya? Medyo nakalimutan po natin yung pangalan. At pangatlo ay yung dating partner ni Barbie Forteza. Nakalimutan ko din yung pangalan niya pero yun po ang naglaro at siya po or sila po ang naglaro sa jackpot round ng Gimme 5. At nakasagot po sila ng dalawa sa jackpot at kung saan ay equivalent na po yun ng 30,000 pesos. So yun nga po, yung audience, yung para sa audience, dalawa lamang po ang nakasagot. Kaya nakapamahagi ang nasabing segment ng 60,000 pesos. So, ulitin natin, ang Eat Showtime ay may 20,000 pesos at ang Eat Bulaga ay may 159,000 pesos. So, dito ay lamang pagdating sa pamimigay ng papremyo ang Eat Bulaga. At kung i-combine po natin ang papremyo, ibinahagi ng dalawang noontime show, sila po ay may 179,000 pesos. Sayang mga kaparokya, yung sa laro-laro pick, napakadali ng sagot. Nga lang mga kaparokya, kahit alam po natin yung kasagutan, kapag na-pressure po tayo, ay mabla-black out po talaga tayo. Talagang magde-dead air, talagang makakalimutan natin ang tamang kasagutan. So kayo mga kaparokya, sino ang tamang kasagutan sa Pat Mali question ng nasabing segment? Sino ang binansagang The Magician? Paki-comment naman po mga kaparokya. Dito natin itetest kung talagang nanonood po kayo ng video ko. So anyway mga kaparokya, punta tayo sa ads na lumabas para sa Eat Bulaga. So tulad nga po ng sinabi natin mga kaparokya, biglang bulusok yung ads na lumabas sa Eat Bulaga kahapon. Akala ko mga kaparokya ay yun lang po ang magiging ads ng Eat Bulaga. Pero may biglang nangyari. At for sure sa mga sumusubaybay ay napansin ninyo ang biglang pagbulusok or yung nangyari sa advertisement ng Eat Bulaga. So mga kaparokya, dito i-consider po natin as 5 gaps ang Eat Bulaga. Pero mga kaparokya, technically ay 4 na gap lang po talaga yung meron ang Eat Bulaga. Pero kinonsider po natin as 5 gaps. So sila po dito ay may total na 41 TV ads. Sa unang gap, meron nga po silang 8 ads. Sa pangalawang gap ay 6 TV ads. Sa pangatlong gap ay 9 TV ads. Sa pang-apat na gap ay may 9 TV ads. At sa pang-limang gap ay 9 TV ads. Well mga kaparokya, bakit sinabi kong bumulusok? Sapagkat sa huling gap mga kaparokya, yung gap 4, ay natapos na nga po yung advertisement na lumabas sa Eat Bulaga. Tulad nga po mga kaparokya, yung biglang papasok na po yung magiging programa ng TV5. At after nun, di ba mga kaparokya, doon na ulit mag-i-start ang Eat Bulaga, yung live ng Eat Bulaga. Nga lang mga kaparokya, kahapon, after nang inilabas yung mga magiging programa ng TV5, ay nag-advertisement ulit
ang 8 Bulaga. Hindi po pinakita yung logo ng 8 Bulaga. Tuloy-tuloy po ang pag-advertise ng 8 Bulaga. Kaya nadagdagan pa po ito ng another 9 TV ads. So for sure sa mga nanonood mga kaparokya ay napansin din po ito. So again mga kaparokya, sila po kahapon ay may 41 TV ads. At ito po ang pinakamataas na ads na lumabas sa 8 Bulaga nitong linggong ito. So in whole week mga kaparokya, they got a total of 23 TV ads. Last week mga kaparokya ay 266 TV ads. Pero this week ay bumaba mga kaparokya. Pero hindi naman na po masama yung ads na lumabas sa 8 Bulaga. Nung Monday may 37 ads. Nung Tuesday ay 35 TV ads. Nung Wednesday 38. The following day 40. Friday ay 32 at kahapon nga po ay 41 TV ads. So again, they got a total of 223 TV ads in 6 days episode to mga kaparokya. Almost a week or sabihin natin the whole week ng programa ng 8 Bulaga. Ating alamin ang continuation ng dalawang noontime show kahapong episode. Ito po ay sa segment na tawag ng tanghalan at Gimme 5. Para sa 8 Bulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers so sa oras na 1:53 PM. Ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. Ito po ay yung weekly finals ng tawag ng tanghalan. So hanapin po muna natin ang live ng It's Showtime. So wait lang po mga kaparokya. Samantalang ang 8 Bulaga naman po ay Gimme 5. So dito makita po natin na ang It's Showtime po ay may 2,500 viewers. Samantalang ang 8 Bulaga naman po ay may 3,000 live viewers. So again sa oras na 1:54 PM, ang It's Showtime ay may 2,500 viewers samantalang ang 8 Bulaga ay may 3,000 live viewers. So dito makita po natin na ang pagitan po ng dalawang noontime shows pagdating sa Facebook Live ay 500 viewers lamang po dito ang 8 Bulaga. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. So para po sa It's Showtime, under po yan sa GMA Network na may 40.8 million subscribers at sa 8 Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.72 million subscribers. So sa oras na 1:54 PM ang It's Showtime sila ay mayroong 27,000 viewers. Under po yan sa GMA Network at ang 8 Bulaga under sa TV5 YouTube channel ay may 15,000 viewers. So again, sa oras na 1:54 PM ang It's Showtime under GMA Network sila po ay mayroong 27,000 viewers at ang 8 Bulaga under TV5 ay mayroong 15,000 live viewers. So dito makita po natin na ang pagitan po ng dalawang TV network ay 12,000 at pabor po yan sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.76 million subscribers at sa 8 Bulaga naman po under 8 Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.76 million subscribers. So sa oras na 1:55 PM ang It's Showtime sila po ay may 67,000 viewers at ang 8 Bulaga naman po sila ay may 123,000 viewers. So again, sa oras na 1:55 PM ang It's Showtime sila po ay mayroong 67,000 live viewers at ang 8 Bulaga naman po ay mayroong 123,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime ay 96,000 viewers at para naman po sa 8 Bulaga ay 141,000 viewers. So sa
Facebook Live 2,000, sa It Showtime 3,000 naman po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel 27,000, sa GMA Network 15,000 naman po sa TV5, at sa main YouTube channel 67,000, sa It Showtime 123,000 views naman po sa Eat Bulaga. So again, 96,000 views para po sa It Showtime, 141,000 ang views naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang ng 45,000 views ang Eat Bulaga against sa It Showtime. So tambak ang inabot sa online viewership ng It Showtime against Eat Bulaga, meaning ay wagi sa online viewership ang pananghaliang programa ng Iconic Trio against sa It Showtime. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:58 PM. So magpapaalam na po ako mga parokya, magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.